Huwag kayong mabalisa. Mabiyayang ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay kapanalig. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay na tayo sa Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking Ama. Kung hindi ko sana sinabi sa inyong papunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At kapag nakapunta na ako at nakapaghanda ng lugar para sa inyo, muli akong darating at isasama ko kayo para sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, gayon din naman kayo. At alam ninyo ang daan sa pupuntahan ko. sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang nakalalapit sa Ama liban sa pamamagitan ko. Kung nakilala sana ninyo ako, nakilala rin ninyo ang aking Ama. Ngunit kilala na ninyo siya at nakita ninyo siya. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ituro mo na sa amin ang Ama at sapat na sa amin. Di yata't matagal na panahon na ninyo akong kasama at hindi mo pa ako kilala, Felipe? Sa pagkakita sa akin ni Numan, ang Ama ang nakikita niya. Paano mong masasabi, ituro mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang nasa Ama ko at nasa akin ang Ama? Hindi mula sa sarili ko sinasabi ang mga salitang binibigkas ko. Sa akin nanunuluyan ang Ama at Siya ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Maniwala kayo sa akin na nasa Ama ako at nasa akin ang Ama. Kung hindi dahil sa akin, maniwala kayo dahil man lamang sa mga gawa. Talagang sinasabi ko sa inyo, magagawa ng nananalig sa akin ang aking ginagawa at mas dakila pang mga bagay ang kanyang gagawin, sapagkat sa Ama ako papunta. Ngayon, sanay na tayo sa GPS. Ilang pindot lang sa cellphone, alam na natin kung saan liliko, gaano kalayo at gaano katagal ang biyahe. Parang gusto natin malinaw lahat. Walang kaba, walang tanong. Pero dati alam nyo, kapag hindi mo alam ang daan, wala kang ibang choice kundi magtanong. Hahanap ka ng taong mapagtatanungan. At kapag mabait ang napagtanungan mo, hindi lang siya magtuturo, sasamahan ka pa niya, gagabayan ka hanggang makarating ka sa tamang pupuntahan. Sa mabuting balita ngayon, parang ganito rin ang hinahanap ng mga alagad. Gusto nila ng direksyon, ng kasiguruhan, ng malinaw na sagot kung saan sila pupunta. Pero ang sagot ni Jesus ay hindi direksyon kundi relasyon. Ako ang daan. Hindi niya sinabing ituturo ko sa inyo ang daan, ang sabi niya, siya mismo ang daan. Parang sinasabi niya, huwag kang mag-alala kung hindi mo kabisado ang lahat. Sumama ka lang sa akin at ihahatid kita. Ang pananampalataya kung gayon ay hindi parang paggamit ng GPS na hawak mo ang kontrol. Mas kahawig ito ng paglalakad kasama ng isang taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi mo man alam ang bawat liko, panatag ka dahil may kasama kang nakakaalam. Maaaring hindi malinaw ang bukas, maaaring merong kaba, may tanong, may pag-aalinlangan. Pero kung kasama natin si Kristo, hindi tayo mawawala. Hindi niya tayo iiwan sa gitna ng daan. Sasamahan niya tayo hanggang makarating tayo sa dapat nating puntahan.
Maaaring maraming duda at kalabuan sa ating daan. Pero may isang bagay na tiyak. May kasama tayo at makakaasa tayong nasa tama tayong daan basta't siya'y ating susundan. Magnilay tayo. Kapatid, sa paglalakbay ng buhay mo ngayon, GPS ba ang hinahanap mo? O handa kang sumama kay Kristo na siyang tunay na daan? Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga sumusunod na sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia.